Binabati ko po ang lahat ng isang magandang umaga. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga din po para po sa ating mga panauhin. At ngayon naman po tayo pa idadako na sa kapahayagan ng salita ng Diyos, ang kanyang mensahe para po sa atin sa umagang ito. Bago po tayo magpatuloy po dito, nanyahan ko po na tayo po muna ay manalangin. Aming dakilang Diyos, lumalapit kami ngayon sa inyong harapan, Panginoon, nagpapakumbaba. Napupuno ang aming mga puso ng pasasalamat sa inyo, sa inyong kadakilaan, sa inyong kaloob na mga pagpapala, sa inyong buhay na ibinibigay sa bawat isa. Sa kalakasan na meron kami para po makapaghandog, Panginoong Diyos, ng mga pagsamba na karapat-dapat. Patuloy na mangusap kayo sa amin sa oras na ito at makinig ng mabuti ang bawat isa at tumimo sa aming mga kalooban ang mga mensahe na nagmumula po sa inyo. Makita namin ang inyong mga salita at maisalamin namin ito sa sarili naming buhay. At higit sa lahat, matapos makinig ay sumunod kami sa inyong layunin, sa inyong kalooban upang mabigyan ka namin ng karapat-dapat na papuri at karangalan. Kayo, Panginoong Diyos, ang siyang magbantay din sa bawat isa. Alisin niyo ang anumang mga gumugulo sa amin pong mga isip, sa amin pong mga kalooban, o alisin niyo rin, Panginoon, ang anumang mga distraction sa amin pong kapaligiran. Kami po ay makapag-focus sa inyo at sa inyong mga salita lamang sa umagang ito. Sa pagtatapos ng lahat ng ito, Panginoon, kayo ang tumanggap ng pinakamataas na papuri ng lahat ng pagluwalhati at lahat ng amin din pong mga pasasalamat. Salamat, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Noong nakaraan pong linggo, napakinggan po natin ang mensahe po patungkol po sa ating Panginoong Hesukristo na siya'y dumating dito sa mundo, bumaba dito sa lupa bilang prinsipe ng kapayapaan. Si Jesus nga lamang talaga ang siyang nagdulot ng isang kapayapaang tumatagal sa atin pong buhay. No? Ang kapayapaang bumabalot po sa atin pong relasyon sa Diyos at ganoon din po nadadamay pati ang atin pong relasyon sa atin pong kapwa. No? Pero hindi lamang po tayo binigyan ng kapayapaan bilang isang kaloob na dapat pong tanggapin. Nalalaman po natin na isa din po itong kondisyon na dapat po nating ipamuhay sa atin pong mga nalalabi pang oras dito po sa mundo. Kasama po ito sa mga kaloob na nagmula sa Diyos at dumating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang kapayapaan po ay isa lamang sa maraming napakalawak na listahan po ng mga kaloob galing po kay Kristo. At naniniwala po ako na dapat din po nating pag-isipang mabuti kung paano natin tutugunan ang iba't ibang mga kaloob ng biyaya na kanyang ibinigay sa atin. Hindi lamang tayo tinatawag na ma-enjoy yung kanyang mga blessings, pero patuloy din po tayong mabago nito, to be transformed by the blessings themselves. At maipamuhay natin ang buhay natin ng may buong pagsuko sa kanyang pamamahala at sa kanyang pagiging Panginoon. Sa pamamagitan nito, doon po talaga dadaloy ang tunay na kapayapaan. Pero hindi lamang po kapayapaan, doon din po manggagaling ang kapahingahan, doon din po magmumula kahit ang kagalakan sa atin pong mga buhay. No? Sa kabila ng maraming mga kahirapang atin pong dinadanas sa kasalukuyan. Kaya ang mensahe po ngayon ay isang challenge din po para sa sino mang nagsasabing siya'y sumasampalataya kay Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, tinanggap natin ang napakaraming biyaya. Lahat ng ito ay mga bagay na hindi po natin kayang makamtan sa atin pong sariling kakayahan, kaisipan o kalooban. No? Hindi natin ito makukuha sa anumang uri ng pagsusumikap po natin. No? At ang isang tema na dapat po nating bigyang pansin ay ang kaloob na pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Ang kakayahan na paglingkuran po siya at maging kagamit-gamit para po sa kanyang kapurihan. No? Ang maglingkod sa Diyos ay pagtugon ng isang taong tumanggap ng napakaraming kaloob galing po sa Diyos. Kaya't ang paglilingkod hindi din po dapat maging kabigatan sa sino mang nakatikim na ng kabutihan niya. No?
Ito ay dapat pong bukal, nagmumula sa ating mga puso, kasama ng atin pong pagsamba, kasama ng atin pong pagluwalhati, kasama ng atin pong pagbibigay puri at pasasalamat sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po ang pamagat ng atin pong mensahe ngayong umaga, our role in the kingdom of God. No? Atin pong balikan ang napahalagang tema ng kaharian ng Diyos. No? At sa nakaraan pong mga buwan ay nakita na po natin ang ilang mga mahalagang mensahe ukol po dito. Makita po natin ang biyaya ng Diyos, ang hindi po mabilang talaga. No? Kung subukan man nating bilangin, maubusan po tayo ng oras. Kung subukan man po nating sukatin, hindi po natin makakaya kasi hindi po siya natitigil, wala po siyang katapusan, no? Pero tignan din po natin ano ang mga dinala nito sa atin pong buhay at ano dapat ang idinudulot din po nito sa atin, no? Dapat tayo ngayong mamuhay ng may pagpupugay sa Kanya, ng may paglilingkod po sa Kanya, siya na lumikha sa atin at siya na nagbigay ng lahat ng ito sa atin, no? Ito ngayon po natin ang sinasabi po ng salita ng Diyos sa umaga pong ito, no? Patunayan, ang pangunahin pong usapin o kaisipan ay patungkol po talaga sa paglilingkod, no? At sa maraming pagkakataon ay hindi po talaga ito nabibigyan ng sapat na panahon o kaisipan ng marami. Sa ganung paraan, ang nangyayari po ay marami ay hindi po nauunawaan ang bagay na ito, no? Maraming tao tinitignan ito na isang bagay na parang pandagdag o karagdagan lamang na pwede nilang gawin para sa Diyos kung sakaling mabigyan sila ng oras o pagkakataon, no? Sa madaling salita, tinitignan ito ng marami na optional lamang, no? O siguro pwede din nating sabihin na ito'y nasa kaisipan na ay siguro kung talagang desidido kang gawin ang bagay na ito, para yon sa mga piling tao lamang, no? Ay siya kasi pinili niya yan, ay siya kasi sa tingin niya ay tinawag siya para diyan, no? Habang para sa karamihan ito ay tignan ko na lang kung may oras ako, kung kaya ko, kung pwede ako, no? Nakikita o nakikilala nila ang paglilingkod na nakikita nila sa ibang tao, no? Ay etong taong ito ay masugid, itong taong ito ay masipag, itong taong ito ay dedicated talaga sa kanyang paglilingkod. At pupurihin pa nila ang ganitong anyo ng pagkatao. Pero hindi nila minsan maiisip na sila mismo ay maging bahagi ng bagay na ito, no? Sila po ay meron pong kalalagayang pagiging kampante, no? Siguro mas mabuting gamitin po ang salitang komportable na, no? Komportable naman na ako sa aking pong kalalagayan, sa akin pong bahagi dito sa loob ng kaharian ng Diyos, no? Nandito na ako, di ba? Maraming beses sa mga nakalipas na mga linggo, no, na napag-usapan po natin 'yan, ano? Isa po sa mga naalala po natin ay kung ayan na ang kapahayagan ng kaharian ng Diyos, ano po ang pinakamahalaga? Kung ikaw ba ay kabahagi nito, 'di ba? 'Yun po talaga ang pinakamahalaga una sa lahat, no? Nakikita mo ang kaharian ng Diyos, kasali ka ba? No, nasa loob ka ba? Nakapaloob ka ba dito o baka naman tinitignan mo lang sa malayo? Ay, ang ganda, ang galing oh. Tapos nilagpasan ka na. No, ay, hindi ako nakasama. No, so, mahalagang makasama, mahalagang makabahagi, mahalagang nakapaloob sa kaharian, pero okay, assuming na sa usaping ito, lahat tayo ay nasa loob na nito, anong ginagawa mo ngayon dito? Di po ba? What are you doing? What is your role? What is your purpose in this kingdom? No? Marami ay, yun nga lang po, nakaupo, nakamasid, nanonood. Hindi po dapat. No? Kung meron nga man pong ganong kaisipan, yun po ay mabago po natin. Yun po ay maiba sa pamamagitan din po ng atin pong binabasang mga salita. No? Ang katotohanan, pinapahiwatig ng salita ng Diyos, ang kahalagahan ng bagay na ito para po sa lahat ng nakay Kristo. No? Basahin nga po natin, aklat po ng Roma, Kabanata 6, 16 hanggang 22. Sabi niya,
dito, nagsasalita po sa pamamagitan ni Apostol Pablo, no? Hindi ba ninyo alam na kapag nagpasakop kayo sa sino mang inyong sinusunod, kayo'y nagiging alipin nito, maging ito'y kasalanang hahantong sa kamatayan o ang pagsunod sa Diyos na hahantong sa katwiran? Ngunit salamat sa Diyos, kayong dating mga alipin ng kasalanan ay taus-pusong sumunod sa aral na ibinigay sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at kayo ngayon ay mga alipin na ng katwiran. Gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ilaan ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ano ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Kamatayan ang ibinubunga ng mga iyon. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan, naging alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay isang buhay na banal at ang ibinubunga nito ay buhay na walang hanggan. No? Pinapahiwatig po dito, no, lalong-lalo na po ng serye ng mga talata o kung tutuusin yung buong kabanatang ito, no, magmula po ng kabanatang 5, no, ay tinutukoy po ni Apostol Pablo ang bunga ng buhay na kaloob ni Kristo. No? Magmula talatang 1 hanggang halos talatang 4 ay tinutukoy po niya kasi yung kasalanan. Yung kalalagayan po ng tao, hiwalay sa Diyos. No? Lalong-lalo na yung kabanatang 1 pa lamang po ay talagang inilista ni Apostol Pablo lahat ng kahulugan ng kalalagayan pong ito. Pero dumating na nga ang buhay sa pamamagitan ni Kristo. No? At ngayon, pinapahiwatig ni Apostol Pablo ang pagbabagong dapat makita sa atin. At ang pagbabagong ito, alam niyo po yon, hindi lang po pagbabagong sapilitan. Hindi po pagbabagong external lamang. No? Diba? Alam mo yon, hindi siya yung parang sa mababaw na salita ba sa sanlibutan na, hoy, magbago ka na. No? Hindi po ganon ang udyok ng banal na spirito sa atin. Ang pagbabago pong ito ay nagmumula po talaga sa atin pong kalooban. Dahil may ginawa ang Diyos sa atin. May nagbago po kasi talaga sa atin pong kalalagayan at maapektuhan po nito ang ating kalooban, ang atin pong kaisipan. At pag naapektuhan po yan, lahat po ng ibang bagay ay magbabago din po. Because everything is connected to that. No? Ang atin pong layunin, ang atin pong mga pangarap, ang ating mga ambisyon, ang ating mga kasiyahan, lahat ng ito. No? Hindi man po siguro sa isang iglap, no? Kung mangyari man po yun, pwede naman po mangyari yun, at napaka-espesyal po nun, pero tuluyan, habang tayo ay nag-aaral, natututo ng salita ng Diyos, nakikita natin, mas nagliliwanag ang lahat ng ito. Pero una pa lamang, nung atin pong siya ay nakatagpo, nung natagpuan natin si Kristo, nandun na po yung binhi na iyon sa kalooban po natin. Sinasabi niya dito sa madaling salita, alipin po tayo anuman ang mangyari. Sabi nga ni Apostol Pablo po, gumagamit siya ng pangkaraniwang mga salita para lamang po maintindihan ng mga mambabasa. No? Alipin tayo kahit anong mangyari kasi sino man tayo, saan man tayo, ano man tayo, meron po tayong laging pinaglilingkuran. Dati, ang punto niya, lahat tayo ay alipin ng kasalanan at hindi kinikilala ang katwiran. Pero ngayon, tinanggap na natin ang kaloob ng kaligtasan. Galing po sa Diyos. Pinalaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan at ngayon ay ginagawa na po tayong alipin ng katwiran. No? It sounds incorrect. It sounds wrong. No? Kasi ayaw po ng marami, lalo na po siguro sa konteksto ng panahon po natin ngayon, ayaw ng marami ang salitang alipin. No? But what if, again, the argument of Paul is saying here, what if he is saying is, you have become slaves to righteousness. Alipin ka ngayon ng katwiran. No? Na ngayon ay malaya ka na. Malaya ka na doon sa kasamaang talaga namang pinapabagsak ang iyong buhay at ngayon maaari mo nang sundin
ang katwiran magdudulot ng kabutihan, ng kaayusan, ng katatagan, ng nabanggit ko pong mga tema po kanina, no, ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng kagalakan. Kasi yan lang naman po ang idinudulot ng katwiran eh. Tignan niyo pong mabuti, meron po bang bungang masama ang katwiran? Wala dapat. Kung meron niyang bungang masama, hindi po katwiran yon. Di po ba? Because that's what righteousness is in itself. Ito ay tapat, ito ay tuwid, ito ay totoo. Lalo na sa kontekstong ito, ang katwiran tinutukoy natin ay katwiran po ng atin pong Diyos. No? Now we are free to do what God wants us to do. No? Pero nandun din po yung pangalawang konteksto na yun po ang atin pong katayuan. No? Lagi tayong naglilingkod. Lagi po tayong may pinaglilingkuran. At again, the only question is, whom do you serve? Sino ang pinaglilingkuran mo? No? At yun po yung mahalagang usapin po dito. No? We should be serving God. Kasi siya yung bumili sa atin sa malaking halaga. Si Jesus ay bumaba dito sa lupa para sa ating katubusan, para pagkalooban tayo ng mabuti at maayos na relasyon sa Ama. No? We should serve God. We should serve our Lord Jesus Christ. Kahit si Jesus, hindi po siya exempted po dito nang siya'y bumaba sa mundo. Siya po ang atin pong naging pinakamabuting halimbawa. No? Ang atin pong naging role model, ang pattern na pwede po nating sundin sa atin pong mga buhay. No? Siya mismo ang nagsabi sa Mateo 20:26, ikalawang bahagi hanggang 28, kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo. Sapagat maging anong anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. No? Even Jesus himself, in his incarnation, came to do the will of the Father, to obey, to serve the Lord. No? At siya ngayon ang siya nating tinutularan dapat. No? Ilang mga bagay po ukol po sa temang ito, sa paksa po natin ngayong umaga. Number 1, remember that it is always a privilege to serve our God. Huwag natin itong tignan bilang isang kabigatan. Yung burden, nanggagaling po siya, no? Nanggagaling po siya sa concept ng responsibility. Ngayon, lahat ng mabubuting bagay, tandaan niyo po, no? Kasi minsan ano pong tawag dito? Nagiging unfair po tayo pagdating po sa usapin po ng servanthood, ng service, ng paglilingkod po, Any good thing sa mundo, sa buhay po natin, will always have with it certain responsibilities. Hindi naman po yun nawawala eh. Di po ba? Gusto mo pong mag-alaga ng alagang hayop. Tanungin niyo po, marami pong mga animal lovers po dito. No? Masarap po ba? Masarap. May pag-uwi mo, alam mo 'yon, kahit na pagod ka kung ano mang depende pala sa hayop, pinaka-common po ay aso. Pag-uwi mo, excited kang babatiin po niyan, sasalubungin. Wala ka pa sa pintuan, nasa gate ka pa lang, tumatahol na po 'yan. At yun yung nakikita ng marami. No? Lalong-lalo na po siguro yung meron pong certain attraction sa mga maliliit na hayop. Lalo na yung maliit pa, meaning, alam mo yun, tuta pa, baby pa. No? But with it comes a great responsibility. Responsable ka sa buhay niyan. Responsable ka sa pagpapakain dyan, paglilinis sa kanya, paglilinis sa mga dinudumihan niya, pagpababakuna sa kanya, at syempre, higit sa lahat, lalo na specifically sa aso, responsable kang wag pakawalan yan sa labas. Pag yan nakawala, at may nakagat, pananagutan mo rin po yon. And we see it
as a whole package. 'Di ba? Nakikita ng tao yung ano po ano, yung benefit, yun pong pleasure ng pag-aalaga. At the same time, you have to be aware na meron po itong kaakibat na responsibility. 'Di ba? Ngayon, ang kaibahan po ano, kumpara sa paglilingkod na pinag-uusapan po natin, at least doon may choice ka. May choice ka kung gusto mo, gawin mo. Kung hindi ka pa ready or hindi sa tingin mo hindi to worth it, di wag mong gawin. But not everything in life is open to that choice. Di ba? Lalong-lalo na kung ito ay bahagi po ng atin pong pagtanda, ng atin pong pag-mature. Maturity itself is a great benefit to us. Sino bang hindi gustong maranasan ang maging independent? Sino bang hindi gustong maranasan ang makapaghanap buhay at ma-enjoy yung bunga ng kanyang ginagawa? Pero meron pong mga certain responsibilities, kabalikat po nun. Kasama po nun. Hindi po siya nakahiwalay. No? Why is it when we talk about service, lagi na lang nabibigyang pansin o lagi bang dinidiinan na lamang yung kabigatan po nito? To the point, sa punto na ayoko na, wag na lang. Ay, hindi ako para dyan. No? Bakit? Magbigay kayo ng kahit anong mabuting bagay sa buhay na ito. Anything that we enjoy, anything that we like, and you will see certain responsibilities. No? It will always be part of any good thing. Bahagi po ito ng kahit anong mabuting bagay, kahit anong mabuting layunin o gawain. But remember, more than just a responsibility, we were given a privilege. Pribilehyo po na tayo ay maging kagamit-gamit para po sa Panginoon. And all the more kapag ka atin pong inire-relate po dito yung atin pong sariling mga buhay. Sino ba tayo? Saan ba tayo nagmula? Ano bang maipagmamalaki natin? Ano bang pwedeng maging pakinabang natin sa Panginoon? Kung tutuusin, sa atin pong likas na kalalagayan. Wala naman po talaga. 'Di ba? Kumbaga, alam mo yon, using yung napaka-crude na language, ano? Kung ako ang Diyos, hindi ko pipiliin yung sarili ko para maglingkod. Kung ako ang Diyos, ba't ko pipiliin ang mga tao na pasaway, matitigas ang ulo, mareklamo, para maglingkod? Sino ba tayo? No? 'Di ba? The privilege was given to us. Even despite yung pong atin pong background, yung atin pong history, yung atin pong pinagdaanan, pinanggalingan, at mga ginawang karumal-dumal laban po sa Kanya. We were still given that chance. No? Nagmula po ito, again, letter A, sa Kanyang paglikha po sa atin. We were created for His purpose. No? This was the purpose that God set out for us. No? Hindi natin mauunawaan ang usapin ng paglilingkod kung hindi natin naiintindihan ang atin pong sariling kalalagayan bilang Kanyang mga nilikha. Siya po ang may likha sa atin, siya po ang gumawa ng lahat ng meron sa buhay po natin, siya ang may akda ng lahat ng bagay na atin pong iniisip, inaatupag at alam mo po yun, pinagbubuhusan ng pansin kahit po sa kasalukuyang panahon na ito. No? But God, never forget that God owns us, owns our life, and owns everything that has to do with us. No? We were made to bring Him pleasure. No? Yun po yung design sa atin ng Panginoon. Sabi nga po sa aklat po ng Pahayag, Kabanata 4, talatang 11. Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan, at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila'y nilalang mo at pinapanatili. No? Creator and also sustainer of everything. No? Wala pong anumang bagay na nilikha ang Diyos na hindi po mabuti noong una.
No? Everything that God made was good, and every good thing that God created was for a purpose. No? Sabi nga din po sa Kolosas, Kabanata 1, talatang 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. No? Para sa Kanya, para po sa Diyos. God created us for relationship to Him, for a purpose, for His glory. No? Hindi po natin ito maihihiwalay sa Kanya. Hindi po tayo talagang independent kung tutuusin. We will never be independent totally in this life. We will always have to answer to our Creator. Kaya ngayon po ang sinasabi po ng Biblia po, di ba? Haharap po tayo sa Diyos at magsusulit. Hahatulan po tayo ng Diyos dahil lahat ng meron sa atin ay galing po sa Kanya at pananagutan po natin ang lahat ng ito. Sa ganung paraan, makikita din po natin dito na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi po galing sa atin. Hindi po ito nilikha lamang natin o ginusto lamang natin. Hindi ito, alam mo yon, katuwaan lang po natin at mas lalong hindi ito inimbento lamang ng tao. No? Ito ay nasa atin na pong kalooban simula pa nang tayo po ay likhain. No? Kapag natutunan po natin ang pinagmumulan ng atin pong kaloobang ito, makikita po natin na hindi po dapat ito isang kabigatan. No? Again, kung ang pinag-uusapan po natin ay responsibility, yes, there are certain responsibilities dahil lahat naman po ng bagay meron po talaga. Kahit anong bagay meron po yan. No? Pero hindi ito isang bagay na dapat po nating kaladkarin ang ating sarili para lamang po gawin. No? It is for this purpose we were created and for this purpose that we are given true satisfaction in our lives. No? Kaya nga, hindi po natin ito maihihiwalay. Letter B, it is the result of true intimacy with our Lord. No? Makikita po natin ito sa buhay ng mga alagad. No? Ang mga alagad tinawag ng ating Panginoong Hesukristo. No? And sino ba si Kristo? Lalo na nung unang pagkakataong tinawag niya ang mga alagad, ano? Hindi pa naman nila talaga lubusang kilala ang atin pong Panginoon. And yet, alam nila, even in those days, maliwanag na po yung pong relationship ng teacher and disciple. No? Yung, or teacher and student, discipler and yung disciple, no? And nando na po nakita po natin habang mas lalong sila'y nagiging malapit sa atin pong Panginoon. 'Di ba? Nakikita din po natin yung puso nila. Albeit hindi po ganong kaliwanag pa sa kanila ang katotohanan, hindi pa ganong kaliwanag sa kanila ang layunin ng Panginoon, no? May mga kapalpakan, may mga pagkadapa at pagkatalisod, pero makikita po natin as they grew closer to Jesus Christ, that heart of servanthood was always there. No? Because kung patuloy na tayo ay nagiging malapit sa Panginoon, wala pong ibang wala pong ibang lulusutan niyang pakiramdam na yan. Wala pong ibang patutunguhan niyang pakiramdam na yan, kundi ang magiging tanging outlet po niyan ay yung desire na paglingkuran po siya. No? Yes, pupurihin mo ang Panginoon. Yes, pasasalamatan mo ang Diyos. Pero higit po doon, susuot at susuot po yan, hahanapin po yan. Parang napapanood niyo po kahit sa mga palabas, yung para pong nilalagyan po ng certain liquid yung isang maze. 'Di ba? Hahanapin po niya yung butas kung saan siya makakalabas. Kung meron siyang lalabasan, doon siya pupunta. At ang punto po dito, ang tanging resulta ng pagiging malapit sa Diyos,
ultimately would lead us to wanting to serve Him. Wala pong ibang pupuntahan po yan. Hindi po siya hihinto sa panonood, hindi po siya hihinto sa pakikinig. Magpapatuloy po siya sa tunay na pakinabang na ito. No? Yun ay kung, again, kaya nga yun yung point ng letter B, yun ay kung tunay na nagiging malapit ang atin pong relasyon sa Kanya. No? Sa pamamagitan po nito, nakikilala natin siya, nalalaman natin ang kanyang kalooban, mas lalo nating nauunawaan yung kanyang ginawa para po sa atin at patuloy na lumalabas po yung atin pong pagnanasa, no? Na maging kapaki-pakinabang para po sa kanyang kapurihan. No? Alalahanin po natin yun pong dati nating kalalagayan. Malayo sa Diyos, hindi kilala ang kanyang kalooban, hindi natin alam ang kanyang layunin. Wala tayong kaalaman patungkol sa anumang mga bagay na ito. No? Kaya wala tayong pakialam sa Diyos. Wala tayong pakialam. Sabihin mong mahal ka ng Diyos, ano yun? Para saan yun? Diba? Paborito kong naririnig, makakain ba yun? No? Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Ano yun? Anong pakinabang nun sa akin? Hindi kasi natin alam Pero again, yun yung pagbabago, yung transition na, ito pala ang ibig sabihin nun. Ito pala ang kahulugan nun. Ito pala ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol dito. Talaga, ito pala ang ginawa ng Diyos para sa akin. Ito pala ang sukat ng pag-ibig ng Diyos. Ay grabe pala yung habag at biyaya ng Panginoon sa buhay ko. Wala pala akong, yung mga ginagawa ko pala walang kabuluhan. Yung buhay ko pala ay isang karumihan. No? Saan kadadalhin ng ganitong pagsusuri? Wala pong ibang kalalabasan po yan No? Kaya pag nabuksan ang atin pong mga mata, nakikilala natin ang katotohanan ng maliwanag sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan. No? Nagkaroon tayo ng tamang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Nagsisimula yung atin pong malapit na relasyon sa Kanya. Nais natin siyang lubusang makilala. Nais nating malaman ang Kanyang saloobin, ang Kanyang kalooban. No? Gusto natin laging makapiling siya. Ang mga pagnanasa natin ay nahuhubog ng atin pong relasyon sa Kanya. No? Nakikilala natin, napakahalaga po nun, yung factor na yun sa ating pong intimacy, nakikilala natin siya ng lubusan. No? Nalalaman po natin kung ano ang naisin niya, ano ang nagbibigay kaligayahan para po sa Kanya. No? Wala tayong ibang paraan para makilala ang Diyos liban sa pamamagitan ng kanyang kalooban sa Kanyang kasulatan. No? At sa pamamagitan po nito, ay mas lumalalim ang atin pong pangunawa. Hindi ko po nakakaligtaan ang naramdaman ni Apostol Pablo patungkol sa Panginoong Hesukristo. No? Nang sinabi niya sa Pilipos Kabanata 3, 7 hanggang 8, ang mga salitang ito. Sabi niya, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. No? Lahat handa pong kalimutan, handa pong ipagpalit ni Apostol Pablo. Kasi sa isang banda, ginawa na nga po niya. No? Ano pa bang kulang sa ginawa po niya sa puntong ito, no? Nung time na sinusulat po niya yung aklat ng Pilipos? Tandaan, sinulat po ang aklat ng Pilipos kasama ng iba pang mga aklat ng Bagong Tipan. Isinulat habang siya po ay nakakulong dahil po sa kanyang pananampalataya. No? Kumbaga, hindi na po niya to kailangan patunayan. Technically, pinatunayan na nga po niya sa puntong ito ng kanyang buhay. Ang kanyang pagiging Pariseo, ang kanyang pagiging Hudyo, ang kanyang pagiging masigasig, no?
na akala niya tama yung kanyang ginagawa, mabuti yung kanyang layunin, no? Ang ganda ng kanyang kalalagayan, ng katayuan sa lipunan, ang ganda ng reputation po niya, no? Kagalang-galang sa mga kaibigan, kagalang-galang sa mga kaaway, kinakatakutan. Sino bang hindi may gusto po nun? Hindi po ba? Bagamat hindi po nabanggit, explicitly, no, sa Bible, I can only assume na hindi naman din po mahirap ang kanyang buhay nung panahon po na yon. Like hindi naman po siya hikahus. Palagay ko masagana ang kanyang buhay dahil na nga po sa katayuan niya bilang isang Pariseo. That's a safe assumption even if hindi po nabanggit ng Bible, ano. Tapos alam niyo yun, pinagpalit niya yun lahat. At dito, nilagay lang niya sa paraan ng pananalita dito sa Aklat ng Pilipos. Pero sabi ko nga po, no, sa puntong ito, ginawa na niya ito sa panahon pong ito. No, nangyari na po sa buhay po niya ang kanyang pinapatotoo. No? Makakamtan lamang niya si Kristo, no? Makilala siya ng lubusan. Yun po, no? At lahat ng ginagawa ni Apostol Pablo, nag-uugat po doon sa kaisipan po na iyon. No? Kaya siya handang ibigay ang kanyang buhay, binibigay niya ang kanyang talino, ang kanyang galing, ang kanyang lakas para po sa Panginoong nagligtas sa kanya. No? Dahil sa ating relasyon sa Panginoong Hesukristo, ninanais natin ang mga bagay na kalugod-lugod para po sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanata 4, talatang 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinapakiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon. Pamumuhay sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. No? Yun yung hinahanap po ng mga mananampalataya, maging kalugod-lugod sa Diyos. No? Kasi yun ang bunga ng atin pong pagiging mananampalataya. No? If you say you are a Christian, but you have no desire to serve God, I would say you have to review yourself very carefully. It follows magkasunod po yun. Magkasunod po talaga yun. No? Sumunod naman po dito, letter C, involves the whole of our being. Bahagi po nito ang atin pong buong buhay. Ang talatang Galatia, Kabanata 2, talatang 20 ang siyang nagpapatotoo po nito. Namatay na akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. No? Ang punto, sa atin pong paglilingkod, hindi na nga po tayo ang nasusunod. Hindi po tayo ang bahala. No? Kasi yun po yung nagiging mga struggle po ng mga mananampalataya sa ilang mga pagkakataon. Gusto nilang maglingkod sa Diyos, pero siguro nandun, hindi nila mabitawan yung kaisipan na maglilingkod ako sa Diyos sa paraang nais ko. Maglilingkod ako sa Diyos sa paraang gusto ko. No? Naalala ko po, nung sinabi ng Panginoon kay Pedro, naalala niyo po yun, nung pinatawad na po si Pedro, nung nabuhay ng muli si Kristo. Diba? Sinabi ni Jesus, sa maraming mga salita, sinabi ni Jesus na isang araw mamamatay ka, alang-alang sa aking pangalan. No? Tapos, ang tanong ni Pedro, hindi ko alam sa lahat ng pwede mong tanungin, sa lahat ng pwede mong maging reaksyon. At hindi natin alam kung meron nga ba siyang ibang reaksyon kasi yun lang po yung nakasulat sa Biblia. No? Ang sagot niya, base po sa nakasulat sa salita ng Diyos, Lord, paano naman siya? Diba? Paano naman ang tinutukoy niya ay walang iba kundi si Juan, no? Si Apostol Juan. Ang sagot ng Panginoon, no, sabi ko nga po sa pinakakolokyal, anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin. No? Sa mas malambing na paraan, parang
wala ka nang pakialam kung anong gusto kong gawin sa buhay ng iba. Kung eto ang para sa'yo, eto yung para sa'yo. And church history shows us that, yes, Peter was martyred for his faith in Jesus. Namatay siya, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, pinatay siya dahil sa kanyang pananampalataya. No. Sa buhay na ito, lalo na sa kasalukuyang panahon po natin, napakadali po kasing dalhin yung mentalidad ng sanlibutan. No? Sige, gagawin ko to, pero on my terms, sa kondisyon ko, sa kagustuhan ko. No? And in reality, hindi po yun compatible sa pagkakatawag po sa atin ng atin pong Panginoon. No? Kung ganoon, ang nananaig pa rin po sa atin ay ang laman, ay ang atin pong sariling kalooban, ang ating mga kagustuhan, ang atin pong mga pagnanasa. No? Sure, there will always be that voice in your heart na gusto kong maglingkod sa Diyos sa ganitong paraan. No? Lahat naman po ata tayo meron pong ganong karamdaman po. Pero yung willingness po kasi na mag-surrender sa Diyos, ang siyang magsasabi din, yung mas malakas na boses sa kalooban mo magsasabi, pero kung ano yung gusto mo, Lord, yun yung gagawin ko. We will always have preferences. No? Tanungin mo karamihan ng mga naglilingkod. Totoo lang po, kung magiging honest lang sila, heart to heart, tanungin mo sila, kapatid, yung ginagawa mo ngayon, yan ba talaga yung gusto mong gawin nung una? Ano po sagot ng marami? Hindi talaga. Kung ako lang ang tatanungin, eto siguro ang ginawa ko, eto ang gusto ko, alam mo yung passion ko, ganito talaga eh. Ba't ka nandyan? Ba't yan yung ginagawa mo? Ba't hindi yun yung ginagawa mo? Ba't hindi ganito ba't hindi mo tigilan yan at yun na lang yung gawin? Ano yung magiging sagot po? Kasi dito ko nilagay ng Panginoon. Dito ko dinala ng Diyos. Dito niya ako tinawag. Meron akong gusto at okay lang yun. Pero ang sinunod kong boses, hindi yung sarili kong tinig, kundi yung tinig ng Diyos. It involves our whole being. Hindi po siya parte lamang. Hindi po part-time ang paglilingkod. No? Kasali po dito ang buo nating pagkatao. Kaya yung buo po nating pagkatao ang siyang hinuhubog din po ng Panginoon para po sa bagay na ito. Siya po ang bahala. Siya po ang may akda. Siya nga po ang hanapin natin na kalooban. Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, saan mo ko dinadala? Lord, saan? Ano ang layunin ninyo para sa buhay ko? No. To serve God is to serve Him with the whole of our being. No? Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ialay ninyo ang inyong sarili. Hindi po parte, hindi po bahagi, hindi po panahon lamang o oras, maiksing oras lamang, ang buong atin pong buhay ay dapat po maging handog. No? And letter D, karugtong po ng intimacy, it is driven by a deep love for Him. No? Kaya mahalaga ang letter D dahil po hindi po laging madali ang paglilingkod. No? Kung ang paglilingkod po sa Diyos ay tayo at ang Diyos lamang, wala pong problema. Maraming beses na po natin itong natalakay po. No? If it is between you and God alone, there would be no issue. But the reality is that in our service to God, naglilingkod tayo sa Diyos, inevitably, ang atin pong mga ginagawa ay lagi pong malalagay sa katawan ni Kristo. Kasi yun yung purpose ng katawan eh. At doon tayo naglilingkod. Kaya't inevitable na ang atin pong paglilingkod, lagi po yang mahaluan o mahahalo po sa atin pong pakikisalimuha sa atin pong kapwa. Kapwa mananampalataya at
maaari kapwa hindi mananampalataya. No? At doon po nagsisimula malamang sa maraming pagkakataon, kundi man sa lahat ng pagkakataon ang kabigatan. Bakit? Kasi pagkatao na po ang atin pong kaharap, ang kaharap po natin ay imperfect. Ang kaharap po natin ay nagkakamali. Ang kaharap po natin ay nakakalimot. Ang kaharap po natin ay nakakaisip ng masama. Kaya masarap kung iisipin mo, ay Diyos lang talaga ang paglilingkuran ko. Wala pong masama po doon. Wala pong kabigatan, wala pong kahit anong kahirapan po doon. Pero dumarating ang kahirapan dahil po dito. Sa kakasabi lang po natin bilang halimbawa si Apostol Pablo, hindi po ba? Masugid na tagapaglingkod ng Diyos. Anong bumalik sa kanya? Meron pong kalakasan, meron pong kasiyahan, meron din pong sakit ng ulo. Nandyan ang iglesia ng Corinto, nandyan ang iglesia ng Galacia, nandyan ang ilang mga problema sa Epeso, at iba pa. No? When people become involved, it gets harder, and people are always involved. Preach the gospel, kanino ka nagpapayag? Sa mga tao. Encourage one another, sinong pinapalakas mo? Tao. Maglingkod kayo sa isa't isa, sinong pinaglilingkuran mo? Tao. No? Magturo ka, sinong tinuturuan mo? Tao. Hindi naman po tayo naglilingkod sa mga bato. Hindi po tayo naglilingkod sa semento, sa puno. Hindi po. Naglilingkod tayo directly to God. We answer to God, but everything else that we do is for the benefit of others. Kaya kung hindi po matibay ang atin pong pag-ibig sa Diyos, mahihirapan po tayo katagalan. It is our love for the Lord that sustains us through any hardship, through any difficulty. Hindi po ba? Naalala po natin si Jeremiah, si Isaiah, si Moses, mga lingkod ng Diyos na naglingkod sa panahong kahit ako susuko siguro sa paglilingkod kung ganun lang yung kakaharapin ko pong sitwasyon. Si Moses na ginamit ng Panginoon para palayain ang mga Israelita sa Ehipto, anong sukli sa kanya ng mga taong ito? Kabigatan, sakit ng ulo, sama ng loob. And yet, he persevered hanggang sa dulo, hanggang saan siya abutan ng kanyang ginagawa dahil tinawag siya ng Panginoon. No? Kailangan nating mahalin ng lubusan ang Diyos. Kasama dito ang pagmamahal siyempre sa kapwa, pero yun man ang ugat po nun ay ang pag-ibig natin sa Panginoon. No? Ilang mga talata nagpapaalala sa atin, galing po sa unang Juan, Kabanata 4, 8 hanggang 10. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Iniyag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. No? Sabi din sa talatang 11, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. No? Ang isang tunay na pag-ibig sa Diyos ang siyang magpapatibay ng paglilingkod po natin. 'Di ba? Mahirap mahalin ang kapwa. Mahirap talaga. Pero mas madali pong mahalin ang Diyos. At sa pagmamahal natin sa Diyos, maiibig natin kahit ang hindi kaibig-ibig. No? No? Sabi naman din po sa John 14 verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umibig sa akin na iibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Meron din naman pong kaakibat na pangako ito. No? When we love God, there will be a desire to glorify and to please Him. No? Para sa kapurihan ng Diyos, hindi po para lamang sa kagustuhan natin. No? At dapat, kung tutuusin, dapat magka-relate din po yung dalawa. No? Ang kagustuhan natin ay mapapurihan siya. Kaya pag napapurihan siya, sapat na yun. Wala ka nang ibang hahanapin pa. Dahil yun lang naman talaga ang atin pong layunin. No?
Pero katulad nga po niyan, tungayan po natin, number 2, living in the kingdom entails responsibility. No? Habang lumalalim ang atin pong relasyon sa Diyos, as we spend time in His Word, in prayer, in fellowship with other believers, then we must respond to His love and His grace by our service. No? Ito din po ay bahagi ng atin pong pagtugon sa Kanyang kagandahang loob. No? Ang pagiging bahagi ng Kanyang kaharian, no, ay meron po tayong responsibilidad, pananagutan din po dito. No? At lagi po natin itong dinidiin. Kasi ayaw po nating masayang ang oras ng sinuman. Ayaw po nating masayang ang buhay ng sinuman. No? Na magkaroon ng anumang pagsisisi sa dulo at sabihin nila na, ay hindi ko kasi alam hindi ko kasi naintindihan . No? Kaya paulit-ulit po nating binibigyan tugon ang mga katotohanan pong ito. No? Ilang mga bagay po dito, letter A, members of the body are called into service. No? The body is a picture of the kingdom of God. The kingdom of God, yun po talaga yung aktual na kinapapalooban po natin. At ang katawan ay larawan para ipakita yun pong maraming iba't ibang bagay. Yung function ng body, yung goal ng body, yung organization ng body, and yung yung pong purpose ng body. Ngayon, ito po'y katotohanan na ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay bahagi na ng kanyang katawan. At kung bahagi nga po ng kanyang katawan, ay siya pong dapat naglilingkod para po sa Diyos. Kumikilos para po sa anumang pakinabang para po sa katawan. Ang ulo ng katawan ay si Kristo. Huwag po kayong mag-alala, wala naman pong ibang nagmamay-ari ng katawan kundi ang atin pong Panginoon. No? Pero ang tanong po dito ay, ano ba ang atin pong gawain? No? Lahat tayo ay tinatawag para po maglingkod. Efeso Kabanata 4, 11 hanggang 12. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba'y abangelista, at ang iba'y pastor at guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga banal para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, ang iglesia. Upang ihanda sa paglilingkod ang lahat. Lahat ay dapat pong maglingkod. No? Sa anumang paraan sa pagkakatawag sa atin ng atin pong Panginoon. No? Sa lumang tipan, tinawag ng Diyos ang piling mga tao para po sa kanyang layunin. No? Sa pinakamalawak, meron pong 3 bahagi, ang mga propeta, ang mga saserdote, at ang mga hari. Hindi po sila pwedeng magsapawan sa isa't isa. Kung ikaw ay propeta, yun lamang ang layunin, yun lamang ang gawain mo po, At kung ikaw naman po ay saserdote, meron lang pong piling-piling gawain para po sa iyo. Iba pa po ang trabaho mo doon sa punong saserdote. No? Pero pinapahiwatig ng Diyos sa bagong tipan na lahat tayo ay tinawag para po maglingkod sa Kanya. No? Sabi po sa unang Pedro, Kabanata 2, talatang 5, kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay ay natatayong buhay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa Espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. No? That's why Peter uses that language sa kanyang liham. We are a chosen race, a royal priesthood. Ang kausap po niya, mga mananampalataya, hindi na po mga Israelita lamang. No? Tapos na po ang panahon ng lumang tipan. Sad to say. No? Baka siguro mas prepare ng iba po yun. Ewan ko po. No? Pero sa bagong tipanan natin kay Kristo, ang bawat isa ay tinatawag upang maghain sa dambana ng Diyos. At ang hinahain po natin, ang hinahandog po natin, ay ang ating sariling mga buhay. No? Kaya ngayon yung sinabi niya, kakasabi ko lang po sa verse 9. No?
Datapot kayo'y isang lahing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos upang iyong ipahayag ang mga karangalan niyong tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. No? Ito naman po ang mabuti. Letter B, every Christian should serve in whatever condition. No? Lahat ay tinatawag para po maglingkod at agad-agad ang ginawa po ng maraming tao ay nag-isip at nagplano kung ano ang isasagot kapag sila'y tinanong anong ginagawa mo. No? At doon po nanganak, hindi ko po alam sino pong nagpasimuno niyan. Well, kahit naman pala sa lumang tipan, meron na po niyan. Doon po pinanganak ang pagbibigay ng iba't ibang mga excuses. No? Lagi pong merong palusot, lagi pong merong dahilan. Kasi. No? Bakit hindi ka naglilingkod? Lagi pong merong dahilan. Ngayon, ang sinasabi po ng salita ay maglingkod po tayo sa anumang kalalagayan natin nung tayo ay tawagin. Sabi po sa unang Korinto Kabanata 7, 17 hanggang 24, mamuhay ang bawat isa ayon sa ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon at magpatuloy sa dati niyang kalagayan noong siya'y tawagin ng Diyos. Ito ang itinuturo ko sa lahat ng iglesia. Kung ang isang lalaki ay tuli na nang siya'y tawagin ng Diyos, huwag na niyang alisin ang palatandaan ng kanyang pagiging tuli. At kung hindi naman tuli nang siya'y tawagin, huwag na siyang mag-asam na magpatuli pa. Hindi mahalaga kung ang isang tao ay tuli o hindi, subalit ang mahalaga ay ang pagsunod sa mga utos ng Diyos. Manatili ang bawat isa sa katutubong kalagayan niya sa buhay ng siya'y tawagin ng Diyos. Ikaw ba'y isang alipin ng tawagin ka ng Diyos? Huwag mong intindihin iyon. Ngunit kung may pagkakataon kang maging isang malaya, samantalahin mo. Ang isang alipin noong tawagin ng Panginoon ay malaya na dahil sa Panginoon. Gayun din naman ang taong malaya nang siya'y tawagin ni Kristo ay naging alipin ni Kristo. Malaking halaga ang ipinantubos sa inyo ng Diyos. Huwag kayong paalipin sa mga tao. Mga kapatid, anuman ang kalagayan ninyo sa buhay ng kayo'y tawagin, manatili kayo sa gayong pakikiisa sa Diyos. Pinapaiwatig po dito ni Apostol Pablo sa ilang dahilan po. Dahil una, may mga tao na hinahamak ang kapwa po nila mananampalataya dahil sa kanilang katutubong kalalagayan. No? Kaya nabanggit po ni Apostol Pablo yung pagiging tuli, pagiging hindi tuli. Dahil nga po ito'y seremonyang napakahalaga para po sa mga Hudyo. Ang Ebanghelyo'y laganap na po, hindi lang naman para sa mga Hudyo, kundi para din po sa mga Hintil. At ito'y nagiging kontensyon pa, pagtatalunan pa ng mga tao, o pinagtalunan na nga po nung panahon pong ito. Kaya sinabi ni Pablo, hindi na yun mahalaga. Hindi na mahalaga yung panlabas mong kalagayan, hindi na mahalaga yun, kasi hindi naman na yun ang tinitignan ng Panginoon. Ginamit naman din po niya ang halimbawa ng pagiging alipin. No? Kung alipin ka, okay lang. Ngayon, kung may pagkakataon kang lumaya, sunggaban mo, samantalain mo. Pero tandaan mo, alipin ka man dito sa lupa o hindi, alipin ka pa rin ng Panginoon. Maglilingkod ka pa rin sa Panginoon. No? Pinapahiwatig kung atin pong lalawakan ang kaisipan po natin, ukol po dito. No? Hindi po pare-parehas ang paglilingkod. Gaya ng hindi po pare-parehas ang mga miyembro ng katawan ni Kristo o ang miyembro ng isang katawan. Iba-ibang bahagi bumubuo ng isang katawan. No? At kung yan ang nagiging dahilan po natin para hindi tayo maglingkod sa Diyos, nagkakamali po tayo. Kasi merong kakaibang kalalagayan tayo o meron tayong iniintay o meron tayong inaasahan, meron tayong inaabangan. No? Minsan ang paboritong gamiting salita ay kung pagkatapos. No? Pag nakarating na ako sa ganito, kapag nagawa ko na ito, kung nangyari ang bagay na ito, doon sige maglilingkod na ako. Alam niyo po yung mga ganyan pong mga dahilan po kahit mangyari po yung dahilan na yan, kahit na alam mo po yun, matupad na po yung mga kondisyon na iyan, ano pong mangyayari? Meron lang pong manganganak karugtong po nun. Diba? Kakamustahin ka ng kapatid. Kapatid, di ba sabi mo, pag nangyari na to, maglilingkod ka na, o nangyari na, o ano pang hinihintay mo? Hindi, kasi may karugtong pa pala. Wala pong katapusan po yun. Hanggang sa abutan ka na lang po ng katandaan
ng panghihina at mas lalong malungkot kung abutan ka na po ng wakas ng iyong buhay. Walang naging pakinabang sa atin pong buhay. Nakinabang tayo, hindi naman yun ang buhay natin eh. Nabubuhay na tayo para kay Kristo, hindi naman para sa sarili lamang. No? Ito po ang dapat pong alalahanin ng lahat. No? Ano man po ang atin pong kalalagayan, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga ay anuman ang kalagayan natin na kapaglilingkod po tayo sa Kanya. No? Letter C, huwag naman din po tayong mag-alala dahil pinagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. God provides all the necessary tools. No? Ang sinulat ng may akda ng Hebreo, ito po ang kanyang sinabi sa Kabanatang 13, 20 hanggang 21. Ang Diyos na pinagmumula ng kapayapaan na siyang muling bumuhay sa ating Panginoong Hesus na naging dakilang pastol ng mga tupa dahil sa kanyang dugo ang nagpatibay sa walang hanggang tipan. Naway ipagkaloob niya sa inyo ang lahat ng kailangan ninyo upang maisagawa ang kanyang kalooban at sa pamamagitan ni Jesucristo ay gawin niya sa atin ang nakalulugod sa Kanya. Papurihan nawa si Kristo magpakailanman. Yan ang kanyang panalangin. No? Ang panalangin po niya ay tanggapin ng mga tao ang lahat ng kailangan nila upang maisagawa nila ang kalooban ng Diyos. No? At yun din naman po ang nangyari talaga. Yun naman po talaga ang realidad ng buhay po natin bilang mga mananampalataya. Tinanggap na po natin sa Diyos ang lahat ng kailangan po natin para po sa Kanyang kapurihan. No? Sabi ni Apostol Pedro sa Kabanata 4, talatang 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. No? May kakayahan po na ipinagkakaloob ang Panginoon, kaya wala na dapat po tayong pag-aatubili. Kung wala pong kayong nararamdaman, wala po kayong naiisip, wala po kayong nakikitang kakayahan na galing po sa Diyos, well, dalawa lang po yan. Una ay kung meron ka po ba talagang ugnayan sa Diyos. Yun yung pinakamahalaga pa rin sa lahat. Pangalawa, mas madalas, palagay ko mas malaki po ang chance na ito po ang problema, is that hanggat hindi mo po kasing sinusubukan na maging kagamit-gamit sa kalooban ng Panginoon, hindi mo po talaga malalaman kung ano ang layunin ng Diyos para sa iyo. Hindi po talaga ganun ang mangyayari. If you're waiting for God to come to you and tell you directly na, anak, ito ang gusto kong gawin mo, hindi po yun mangyayari. We have to find out for ourselves. Ayan ang katawan ni Kristo. Nakikita natin ang pangangailangan. Nakikita natin yung pwede nating tugunan na mga bahagi po dito. Doon mo malalaman kung saan ka tinatawag ng Panginoon. And yan, again, kahit man yan, siguro ginagamit kong minsan bilang palusot at dahilan. Hindi, wala naman kasing Wala naman kasing maliwanag na pagkakatawag ang Diyos sa akin. Mayroon po. Matagal ka na pong tinawag ng Diyos. Lahat ng nasa katawan ni Kristo, tinawag na po niya. No? Mahirap naman po kasi talagang tawagin ng pansin ng nagbibingi-bingihan. No? Hoy, ikaw! Hindi, ikaw! Ha? Ha? Ako? Ako? Nakalimang tanong na, no? Ako ba? Ako ba? Hindi ba? Ako? Eh kung nagbibingi-bingihan, wala po talaga mangyayari. Matagal na pong binigay ang panawagan ng Panginoon para po sa ating buhay. No? At ang pinakamabuti naman sa lahat, letter D, ang tapat ay pagpapalain. No? At hindi lang blessing, it is that reward that was promised to us. No? Kaya napakahalaga ng wording na ito, no? It is a reward. Ano bang reward sa mga naglilingkod, Ang pinakamabuti, masarap na feeling
sa naglilingkod ay makita niyang magbunga yung kanyang ipinaglingkod. Makita niyang maging kagamit-gamit ang kanyang mga ginawa. Alam niyo po yon, yung nagpagod ka, nagpagal ka, binigay mo ang panahon mo, binigay mong lakas mo, at hindi siya nasayang. No? Hindi siya nasayang. Para sa akin, para sa sinasabi ng salita ng Diyos, yun yung pinakamabuting kaloob na pwede po nating tanggapin. Na alam natin na ang sino mang naglilingkod para po sa Panginoon, hindi po masasayang ang kanyang mga ginawa. No? Hindi po ito ipagwawalang bahala ng Diyos. No? Bagamat hindi natin laging nakikita, hindi agad-agad ang bunga ng ating mga pagpapagal, alam natin, may kasiguraduhan po tayo, any service rendered to God is not wasted. Hindi po yan maaaksaya. No? Yun yung reward na pinakamabuti para po sa atin. Hindi po blessing, hindi lang po basta-basta blessing. Ano pa bang blessing kailangan ninyo? Dumating na po ang blessing sa pamamagitan ni Kristo. Matagal niya nating tinanggap po yun. Biyaya ng Diyos, pagpapala, kasaganaan, buhay na walang hanggan. Nauna na po yun. Matapos, alam mo yun, tinanggap na natin ang lahat ng iyon at nandito na tayo sa step ng paglilingkod. Ano yung reward sa paglilingkod? Yung reward na hindi ito masasayang. Sa mundo, marami tayong pinagpaguran, tapos pagdating ngayon, anong masasabi natin? Anong magmamalaki natin? Wala. Nasayang lang oras ko, nasayang lang pera ko, nasayang lang panahon ko, yung buhay ko, no? Nasayang yung pagod ko. Sa Diyos, walang masasayang. Sa Diyos, wala pong tapon. Wala pong aksayado sa Kanya. No? Pero yun ay kung tayo ay magpupursige. No? Kung tayo ay magiging tapat sa atin pong gawain. Sabi po sa Galatia, Kabanata 6, talatang 9, kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. No? Sabi naman sa Hebreo, Kabanata 6, talatang 10, makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. No? Ang biyaya ng Panginoon ay mapapasa atin kung tayo ay mananatiling tapat sa Kanyang tungkulin. No? Para po sa ating pagtatapos. Kung tayo ay tunay na bahagi na ng kaharian ng Diyos, huwag mong hayaan, huwag mong tiisin, huwag mong pabayaan ang sarili mo na nakaupo lamang at nanonood lamang. Ang mga tunay na mananampalataya naglilingkod sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Oo, tayo'y nagpupuri, tayo'y nagpapasalamat, pero tayo din naman ay naglilingkod dapat para sa Kanya. Sundan natin, tularan natin si Kristo na parito sa lupa, hindi para maging Panginoon, kundi para maging lingkod. Una sa lahat, pinakilala niya ang Kanyang kababaang loob, ang Kanyang kasipagan, at ang Kanyang habag sa kapwa po niya. Isang tanong po, kung hindi ka naglilingkod, anong ginagawa mo? That's the question. Kung hindi ka naglilingkod, anong ginagawa mo? Anong sagot dun? Ang palusot ng iba, kilala na po natin. Alam ko na po yan. Naghihintay. O di, kukulitan ko rin po, no? Anong hinihintay mo? Diba? Hindi po, maglilingkod din naman po, naghihintay lang. Anong hinihintay mo? Really, what are you waiting for? No? Ministry and service will not wait for you. This life will not wait for you. Time moves forward. No? And let us make the most of the time that we have. No? To serve is our great privilege. It is our great responsibility. But to serve is also to love God faithfully. Purihin po natin ang Panginoon sa umaga pong ito. Inaanyahan ko na po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magtapos sa
atin pong gawain. Aming dakilang Diyos, muli, tinataas namin ang inyong pangalan sa umagang ito. At patuloy, Panginoong Diyos, na kinikilala namin ang inyong katapatan at ang inyong kabutihan sa aming mga buhay. Para sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga tapat na naglilingkod sa inyo ngayon, sa kasalukuyan, patuloy ninyong pagpalain ang inyong mga anak. Patuloy ninyong palakasin ang kanilang loob. Patuloy ninyong patatagin ang kanilang kalalagayan, Panginoon. Sa kabila ng mga paghihirap, mga pagsubok, mga suliranin na kaakibat ng buhay na ito, ay pagtibayin ninyo ang aking mga kapatid na tapat na naglilingkod sa inyong pangalan. At para naman, Panginoon, doon sa nag-iintay pa o nag-iisip pa rin hanggang sa kasalukuyan, sana gamitin ninyo ang mensahe ngayong umaga para gisingin ang kanilang kalooban at damdamin at wag nang mag-atubili pang ihandog ang kanilang sarili bilang mga haing buhay para sa inyo. Isa lang ang buhay namin, Panginoon. Isa lang ang buhay na ito na ipinagkaloob ninyo. At ang pinakamabuti, gamitin namin ito para sa inyong kapurihan at kalwalatian. Huwag naming sayangin ang oras at panahon at gawin na po namin ang inyong layunin sa lalong mabilis na panahon. At patuloy na maging kapuri-puri at katanggap-tanggap ang aming mga handog sa inyong harapan. Salamat, O Diyos, at kayo ang siyang tunay at patuloy na mapapurihan, mabigyan ng kalwalatian sa lahat ng dako sa amin pong buhay at mga gawain. Tanggapin po natin ngayon ang bendisyon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatiliin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Tang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at tayo po ay magbatian sa bawat isa.